Eto mga idol, magandang umaga na naman at magandang hapon sa lahat at magandang araw sa mga nanonood. Eto mga idol, napakagandang balita. Talagang hindi tinigilan po ni Senador Marcolita itong flood control billion project kung bakit nagkaganito po itong project na ito, bakit nagkaroon ng andaming mga nasalanta ng baha. Nagkaroon naman sana ng 262 na flood project. Lalong-lalo na yung front talaga, yung tinamaan talaga, yung tatamaan talaga na, nitong itong mga kalamidad na to. 11 po mga idol ang nangyari. Yung iba nawala. Dahil binulsa po ng kanilang congressman yung mga budget doon sa kanilang sa kanilang probinsya. Ito mga idol, silip na silip itong mga lugar, kung sino yung mga lugar na front area na tinamaan po talaga ng itong kalamidad na to. Ang nangyari, wala po silang masagot. At tinatalakay po dito ni Senador Marcolita kung bakit nawala po itong mga probinsya na ito na dapat sana makatanggap ito ng project flood control. Nawala itong front ang dami sana, ang dami, pero bakit yung iba nawala? Halos kalahati lang yung na trabaho. Yung mga matitino lang na congressman, yun ang nakapagtrabaho talaga. Pero yung mga magnanakaw na congressman dyan, ewan kung asa nila nilagay yung budget ng kanilang flood control dyan sa kanilang lugar. Baka flood kinain na nila, nilagay na nila sa kanilang tiyan at binulsa na yung iba. Ito mga idol, para maintindihan ninyo, pakinggan po natin itong paliwanag po dito sa Senate hearing kung bakit, kung paano po binanatan at tinalakay po ni Senator Marcolita itong mga probinsya na nawawala dito, itong mga front area sa flood control sana na gagawin. Ito, pakinggan na lang natin to para naman maintindihan ninyo, para kayo na po yung magsabi kung ano po ginagawa ng mga congressman nito, kung saan dinala yung mga budget. Kaya panoorin na natin to. Yan na. Yung 11 probinsya na flood-prone areas per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Bakit po 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Ngayon, bistado na. Albay, Yan, nangyari 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yon. Leyte. Yari kayo dyan, yari kayo, patay kayo. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Migs? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Saludo talaga ako dito. Senator ba, Mantarlak, kasama kaya okay lang naman? Kasi pareho kaming Tarlac eh. 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 440. Camarines Sur, wala po. Yan dito ako bilib eh. Camarines Sur, wala. 252 What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, kung nandito lang, wala tayong po problemahin. Whatever equity you have been trying to project, well, equity. Logic, what is the logic? Wala sa flood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga sa kasali. Para ba nga nangyari, Mr. Secretary? Hindi naman siya nagugutom, doon ka nagbigay ng pagkain. What is the logic? Malalaki po ito eh. Well, excuse me, Your Honor, as I've been trying to explain actually, these are actually, first of all, in the National Expenditure Program that we submit, these are the priority projects that are processed actually in the field, no? In the field. So whatever is the proposal. Naintindihan po natin yun. If it is processed on the field, you will start doon sa listahan ng flood-prone areas. Yes, Your okay Honor. lang yun. Yes, Your Honor. Do not start with the areas na wala naman pong panganib ang pagbaha. Questionable po yun eh.
So dito po makikita talaga yung talagang walang coordination. Kahit ang natutupad na lang talaga rito yung mamaya sasabihin mo kung sino-sino because you have to name names. Sabi mo kanina, ikaw ang nagpanukala nito. So I will ask you to name names later on. This is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we submitted to, as I said, the entire budget is under the scrutiny of Congress, Your Honor, at the end of the day. So whatever will come out of in the law, in the General Appropriations Act, would be the projects that we implement, Your Honor. Ito yung, Mr. Secretary, ito yung Toktokan Interceptor Phase 3. Ito yung manggagaling sa Talayan Floodgate to San Juan River. Ang problema, yung Phase 1 at saka Phase 2, tapos na eh. Hindi kailanman magkakaroon ng kabuluhan itong Phase 1 and Phase 2 hanggang hindi mo nakukomplete yung Phase 3. Ang Phase 3 is about 300 million. So wala. Kahit nakumpleto mo yung Phase 1 and Phase 2, walang mangyayari sapagkat wala yung Phase 3. Bakit ganito yung... Kaya hindi talaga mariresolve ang problema mo, Senator JB, hanggang hindi nakukomplete yung Phase 3. Bakit hindi po niyo pagtunan ng pansin? Ito pa, Mr. Secretary, meron kayong interceptor project dito sa Antipolo na kung saan doon ako nakatira sa village namin. Kapag ka yung ulan talaga pa, naging 30 minutes to 1 hour, tuloy-tuloy. Nako. Hindi na ako makakalabas ng village, Mr. Secretary. Ganito yung ginawa ninyo eh. Yung project involves the interconnection of water tributaries in La Colina and Mayamot areas in the city of Antipolo. Kinukolekta yan para lamang padaanin do sa Munting Dilaw, traversing creeks in 24 villages in Cainta, Imelda Avenue, tsaka Marcos Highway. Anong klaseng, hindi ko maintindihan ang logic nitong interceptor na ito. Yun pong MacArthur Highway, malapit lang sa Marikina River. Isang medyo malaki-laking, ano tawag doon? Malaki-laking pipes ang ilagay nyo para lahat ng ulan na yon madrain natin sa Marikina River. It's only about 1 kilometer. Bakit kinakailangan lubugin na kami ng lubugin 24 villages in Cainta? Nang dahil sa interceptor project na ito ng DPWH. So ayun mga idol, napanood po natin. So kayo na po bahala mga idol kung ano po ang masasabi ninyo kung bakit po nawala itong mga probinsya na ito dito sa front flood control project sana, kung bakit nawala. At akalain nyo mga idol ha, kasama pa dito itong Leyte na baluarte naman sana ni Romualdez. Itong tambaluslos na to. Ang tanong mga idol, bakit nawala? Saan dinala yung project na budget binigay sa kanila? Bakit wala pong nailabas na konkreto na trabaho itong lugar na ito? Bakit wala pong resulta dito mga idol? Ano sa tingin kaya ninyo, bakit nawala ito mga idol? Isa lang ang sagot dito mga idol. Dahil sa kabuayahan, binulsa nitong mga animal at hayop na itong mga buaya na ito kung bakit nawawala po ang budget at trabaho po diyan sa probinsya na yan. Kaya ngayon, ang apektado, itong mga tao, itong mga mahihirap na sana umaasa na itong gobyerno na to, matutulungan sila. Ang problema, tinutulungan po sila kung paano papahirapan ng gusto nitong gobyerno na ito. Kaya, ito lang masasabi natin mga idol ha. Pakinggan pa natin itong mga talakayan nila dito sa Senate hearing nila kung sino-sino itong sangkot dito sa mga illegal at pagnanakaw dito sa budget ng flood control project billion nila. Kung asan napunta itong budget na ibinigay ng gobyerno, bakit walang naipakitang trabaho sa kanilang mga probinsya? Di ba? Kasi
halos lahat na nakaupo na kapartido nitong buayang Romualdez na ito, kasi itong mga kapartido nila, mga magnanakaw halos lahat to. Kasi yun ang tinuturos nila, magnakaw lang kayo, magnakaw. Ako bahala sa inyo, basta suportahan nyo lang ako. Yun ang point doon kung bakit ang lakas-lakas ng loob nitong mga hinayupak na congressman na to magnakaw sa budget po ng kanilang probinsya. Idi sana naman sana para ito sa kapakanan ng kanilang probinsya, para malaking tulong ito sa mga taong naninirahan doon. Ang nangyari, mga hayop talaga itong mga nakaupo sa gobyerno, itong mga magnanakaw na ito. Hindi ko nilahat yung mga congressman ha, pero ang dami-daming magnanakaw na congressman. Akalain nyo, ha, halos kalahati ang nawala na flood control front flood control project, ang halos kalahati yung nawala. Kaya dapat nga dito, ipanukala na yung death penalty dito sa mga opisyal na magnanakaw sa gobyerno, para naman hindi na matularan itong mga hayop na ito eh. Kaya nanggagalaiti ako nito eh. Kaya, naku, lintik lang sa inyo ha. Kaya, ito na lang masasabi ko. Thank you na lang sa inyong lahat sa inyong panunood sa aking mga video.